Pag gulong-gulong buhok niya, pag may palis na lawa yan, may mga muta pa sa mata yan, at hindi mabango yan. Hello? Imagine niyo nung natanggap ng binatang lalaki itong Espiritu ng Diyos, everything changed totally, completely. Amen? Amen. From inside out, nabago siya. Hindi na siya nakilala. Di ba ikaw yung possess nung? Patay na yun. Ito na yung bagong tao na binago ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Before the end of time, we must go into all the world. We must go into all the world. Saan ka man dali ng Panginoon? Hello? Sino man ang dalhin sa iyo ng Panginoon? Tell about Jesus. Amen? Sabihin mo tungkol kay Jesus. Kung estudyante ka, sabihin mo sa mga kaklase mo ang mabuting ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Kung ikaw ay empleyado, sabihin mo sa mga kasamahan mo sa trabaho ang mabuting ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Amen? Amen. Kung ikaw mo na plain housewife, nasa bahay ka lang, meron ka mga kumari sa paligid, sa tabi-tabi, na lalapit sa iyo at handang at nakaambang makipagchismisan sa iyo, ang sabihin mo sa kanila ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Amen. Amen. Wherever we go, that is our world. Saan ka man dali ng Panginoon, yan ang mundo mo. At sa mundo na yan, may mga taong hindi nakakilala kay Kristo. You must tell the good news about Jesus to them. Amen? Amen. Sabihin mo, before the end of time. Kailan ka pa magsasabi ng mabuting balita tungkol kay Jesus sa mga tao? Pag wakas na ang panahon, it's too late. Huli na mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, para magkaroon ng realization ang mga katotohanan na nakaugnay sa muling pagkabuhay ni Jesus, na ang Biblia ay totoo, ang pag-asa mo ay totoo, ang mensahe mo ay totoo, dapat sensitive tayo sa time. Amen? Amen. Ang sabi ni Jesus, till the end of time. Bago pa man dumating ang panahon, meron tayong dapat na gawin bilang mga mananampalataya. Amen? Ang una ay obligasyon mo sa sarili mo. Lagi kang patuloy kang sumamba sa Panginoon. That is your personal obligation. Pangalawa, hindi lang mananatili sa sarili mo. Meron kang obligasyon sa kapwa mo. Amen? Ano obligasyon mo? Sabihin mo sa kanila tungkol kay Jesus. Go! Amen? Kung ikaw ay estudyante, ang eskwelahan mo ang iyong mundo. Kung ikaw ay empleyado, ang iyong kumpanya, ang iyong mundo. Kung ikaw ay nanay, simpleng nanay, ang tahanan mo at paligid mo ang iyong mundo. Sabihin mo sa mundo ang tungkol kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Naranasan niyo ba na si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan? Amen. Sabihin niyo sa iba yan. Naranasan niyo ba si Jesus ay nagpapagaling ng sakit at karamdaman? Amen. Sabihin niyo sa iba yan. Naranasan niyo ba binago ni Jesus ang buhay niyo? Amen. Sabihin niyo sa iba yan. Huwag hindi lang yan para sa inyo. Para sa lahat ng tao yan. Amen po ba? Every people, in every places. Dapat lahat tayo aktibo. Sabihin natin, aktibo. Aktibo. Lahat tayo bilang totoong mananampalataya ni Jesucristo, dapat lahat tayo aktibo sa pamamahayag ng mabuting balita. Amen. Amen. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Bakit? Sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Hallelujah. Hindi pa pwedeng maligtas ang tao nang hindi nakakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa Matthew 24, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, at ipapahayag ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa kadarating ang oras. Hanggat marami pang tao na hindi pa napagpapahayagan ng salita ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, matagal pang dumating si Kristo. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. More people to the Lord. As long as we can. As far as we go. Hanggat kaya natin maghatid ng mga tao kay Kristo. Hanggat kaya natin maglapit ng tao sa Diyos, gawin natin. Saan man tayo makarating. Amen? 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 That is our serious obligation bilang mga mananampalataya.
Let's bring them to the Lord till the end of time. Pangatlo po at panghuli. Sa chapter 28, verse 19b, make disciples of Christ. Hello, listen. We must make disciples of Christ. Ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, bago pa dumating ang wakas ng panahon, ang dapat nating patuloy na ginagawa ay ano? Yung mga taong nadala natin sa Panginoon, hindi lang dapat sila'y nadala sa Panginoon, dapat ano? Gawin natin silang alagad ni Kristo. Kung paano tayo ay naging alagad ng Panginoon Kristo, lahat ng dadalhin natin sa Panginoon, dapat maging alagad din ng Panginoon. Ang mahirap kasi kung sila magiging membro lang ng church. Ang mahirap kasi kung sila ay magiging, tagasunod lang ng simbahan. Kaya may iba ang tawag ay alagad ng simbahan yun eh. Hindi dapat yun, dapat alagad ni Kristo. Amen? Amen. The Lord wants to see more disciples of Him before the end of times. Gusto ng Panginoon makita maraming disipulo. Maraming disipulo niya bago pa magwakas ang panahon. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, mas maraming alagad si Satanas kaysa sa alagad ni Jesus. Minsan sa loob ng simbahan, may mga nakakapasok pa rin alagad ni Satanas. Tingnan mo sa katabi mo at sabi mo, hindi ikaw yun. Ang gusto ng Panginoon ganito eh. Hindi lang natin sila magdala sa church. Kundi lahat ng nadadala natin ng mga tao sa Panginoon sa ating church ay magawa rin natin silang alagad ni Jesus. Ito yung dapat natin ginagawa bago pa man dumating ang wakas ng mundo. Let's make more disciples of Christ. Amen? Amen. Hindi tayo nagpaparami ng membro. Dahil hindi membro ang papasok sa langit. Hindi membro ang babalikan ni Jesus Christ. Ang babalikan ni Jesus Christ, ang papasok sa langit, ang kukunin ni Jesus Christ ay mga disipulo, hindi membro ng simbahan. Are you listening? Amen. Hindi membro ng simbahan. Hindi porket membro ka ng isang fellowship na kagaya nito ng born again. Sa tingin mo, diretso ka na kagad sa langit. No! Maliban na maging disipulo ka ni Kristo. Yun ang utos eh. Amen? Before the end of time, ang sabi niya, after you go and bring these people to me, make them my disciples. Gawin niyo silang mga tagasunod ko. Hindi tagasunod ni bishop, hindi tagasunod ni pastor, hindi tagasunod ng simbahan, tagasunod ni Kristo. Dapat yan ang makita sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Kung tayo mismo hindi alagad ni Kristo, hindi natin magagawa silang alagad ni Kristo. Hindi natin silang magagawa na maging alagad ni Kristo. Are you listening, people of God? Amen. Nang naakay natin sa Panginoon, hindi dapat manatiling membro. Dapat maging disipulo. Amen? Amen. Halimbawa, si Kristo may nangyayaring pagbabago sa buhay. Amen? Tatapunan natin ang Panginoon. Them, Christ disciple. Paano ba natin magagawa silang disipulo ni Kristo? Number 1, lead them to realize that they need to follow the example of Christ. Dapat itong mga naaakay natin, maipaunawa natin sa kanila na yung ginagawa ni Kristo, yung buhay ni Kristo, dapat gawin din nila at maging buhay nila. Amen. Amen. Ano sabi ni Jesus? Paano ro gagawin alagad niya ang mga tao? Anong sabi niya ron? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Makinig po tayo mabuti. Kung tayo ay nandito lang linggo-linggo at hindi pa tayo humahantong saan? Sa pagpapabautismo. Makinig kayo mabuti. Kasi sabi ni Jesus Christ, go, make disciples. Baptize them. Hello? Ang pagiging disipulo ni Kristo ng mga taong nadala natin sa Kanya ay dapat humantong sila sa pagpapautismo sa tubig. Bakit? Makinig, ang bautismo sa tubig ay identification with Christ. Hello? Amen. Baptism sa tubig, water baptism is identification with Christ. Kapag ikaw ay nagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesucristo, bilang pagsunod kay Kristo, kapag ikaw ay inilubog sa tubig,
yung tubig na yun na paglulubugan sa'yo, yan ang magsisilbing libingan mo. So, you are identified, what? With the burial of Christ. Sa paglilibing kay Kristo. Amen? Amen. Ikaw ay identified sa pagkamatay ni Kristo. Di ba ang nililibing mga patay? Hello? Amen. Pero lang yun sa panahon ng patuan, ha? Pati buhay ko nililibing. Pero, generally and normally, ang lahat ng nililibing ay patay. Amen po ba? Amen? So, yung tubig ng bautismo, yun nagsisilbing libingan mo. Pag inilubog ka dyan, ikaw ay nakikiisa sa kamatayan ni Kristo. Sa kanyang pagkalibing. Pag iniahon ka dyan, hindi ka naman iiwan ng pastor o bishop na nakalubog eh. Iaahon ka tiyak eh. Kung iwan ka man, talaga magpupumilit ka naman umahon. Di ba? Kaya iaahon ka talaga. Pag ahon sa'yo, yan ay simbolo ng ano? Ng muli mong pagkabuhay sa bagong pagkatao. Di ba si Kristo nilibing? After 3 days, bumangon. Ganun din tayo. Paglubog sa'yo sa tubig, nakiisa ka sa simbolo ng kamatayan paglilibing ni Kristo. Pag iniahon ka, nakiisa ka saan? Sa muling pagkabuhay ni Kristo.